Maya-maya pa daw. Mamaya. Sa 11:40 AM, nagsimula na siyang magpakita ng sign na malapit na siyang manganak. Medyo umiiri-iri na siya ng konti, pero hindi pa ganun hindi pa ganun ka tindi. Kaninang 3 AM, nagpakita na siya ng sign na parang ibig na niya rin manganak dahil pulpul na ng pulpul. Saka balisa, parang hindi mapakali. Ay, kaya iniisip na rin namin na siguro possible ng manganak nga kinabukasan. Pero nung umaga, kumain pa siya, kaya akala namin hindi pa rin siya manganganak. Akala namin na abutin pa ng gabi. Saktong-sakto may pupuntahan pa naman sana kami nung birthday, kaya sabi ko pupunta muna ako saglit. Dahil nga iniisip namin na hindi pa siya manganganak, kaya nagpa siya kami pumunta muna dun sa birthday nung anak nung inaanak ko sa San Isidro ginanap medyo malayo-layo. Sakto naman nung naando na ako, saktong kakain, nag-chat naman na yung anak ko na nanganak na daw. Dito mga 1 PM na nito nung lumabas yung unang puppy. Kaso lang yung unang lumabas sa kanya yung part na may bandang paa. Kaya medyo nahirapan yung si Ellie dahil hindi niya mailabas ng buo, naiwanan yung bandang ulo. Kumbaga parang naano siya, nabitin, hindi nailabas ng buo. Nung mga time na to, kasalukuyan na akong bumibiyahe pa uwi. Nagmamadali nga ako para baka matulungan ko kakong sa pagpapaanak. Kaso, nung pagdating ko sa bahay, nakakalabas na yung puppy. Kaya lang, hindi na humihinga siya. Ilabutan ko sila, sinusubukan i-revive yung puppy. Ako rin, ni-revive ko rin, kaya lang talagang wala. Hindi namin naisalba. Siguro talagang ganun, hindi na namin alam first timer mahirap man tanggapin, wala naman kami magagawa. Baka yun talaga yung nakalaan. 1 hour later. Dito naman sa part na to, yung habang nire-revive ko sa bandang gilid yung first puppy, ay ayan, may iri-iri na naman, kaya bigla ako lumapit sa kanya para himas-himasin, saka tulungan siyang mag-push. Natatakot kasi ako baka magano na naman yung mangyari, baka maulit na naman, maghang na naman yung anak. Habang hinihimas ko, matagal-tagal pa rin bago lumabas. Hindi pa yata humihilab mabuti. Ayan, nagpahinga muna kami. Pinagmamasdan ko lang kung ano yung gagawin. Ayan, dito parang ag-iiri-iri na siya ng konti. Ayan, kaya hinihimas-himas ko sa may likod para medyo ayan. Ayan. Lumalabas na yung ulo. Tinan mo, Russell, tinan mo. Ayan, lumalabas na Ayan. Pero matagal pa rin to bago lumabas. Tinutulungan ko na umiri, pati ako napapairi. Naawa ako doon sa kay Ellie. Ayan Ayan, hinihimas-himas ko sa likod sa may tiyan. Okay. Ayan, medyo nakasungaw na niyan. Kaso ayaw umiri. Ayan, sige. Ayan, sige pa, Ellie. Sige. At tagal. Ayan, wala pa rin. Ayan. Ayan, makikita nyo, pinupush ko na rin, tinutulungan ko na rin. Ayan, sige. Ayan. Ayun. Pinagtulungan na namin. Ayaw pa rin. Ayan. Konti pa. Ayan. Ayan, sige pa. Ayan.
Himas, himas, himas. Himas ang himas. Ayan na, ayun, lumabas na. Ayan, nagkagulo na. Nagkagulo na kami dyan. Hindi namin alam kung ano gagawin. Ayan, may pupunasan, sisip-sipin yung ilong. Ayan, hanggang sa hindi na nakita yung nanganak. Yung tao na lang yung napapanood. Natataranta na kasi kami, hindi namin alam yung gagawin. Puputulin yung pusod, tapos pupunasan yung ilong. Tapos hihimas-himasin pa yung aalisin yung ano yun, nakabalot sa katawan ng tuta. Para masiguradong makakahinga siya. Ayan, kinuha muna namin siya. Inilayo muna para mapunasang mabuti. Para malinis siya. Ayan. Tapos ibabalik muna ulit para makita naman niya yung anak niya. Malinis din yung sarili niya. Ayan. Habang iniilawan namin kasi yung inunan hindi pa lumalabas eh. Ayan. Binalik muna yung anak niya para makita niya saka malinis din yung katawan. Yan, tinawag pa nga ng flashlight para mas makita niya yung nililinis niya. Ayan. Hindi ko nga rin talaga alam kung ano yung gagawin eh. Basal eh. Ayan. Hinayaan muna namin siya. Ayan, tapos kinuha na ulit. Hiniwalay muna. Baka kasi mag-anak pa siya ulit. Ayan. Ayan na naman yun yung pangatlo. Ito yung pangatlo niya. Kaso, nahihirapan na naman. Paano naman yung nauna? Ayan, dinidila-dilaan. Halos di na siya makita, natatabunan na namin. Init na ako dyan, tinaas ko na yung damit ko. Pati ako nahihirapan eh. Ayan o. Ayan, tingnan mo mabuti. Panoorin nyo. Ayan, di na siya halos nakapatong na yung ulo niya dun sa may karton. Ayan, ayan. Hinayaan ko muna siya baka yan, ma-stress eh. Lumabas muna ako para uminom ng malamig na tubig. Matagal pa eh. Ayan, tinan mo, na ako. 1 hour later. Ayan, dito umiiri na siya. Mukhang lalabas na talaga yung pangatlo. Ayan, mamaluktot na eh. Nakakaawa nga oh. Yan, himasok na ako. Tutulungan ko na naman. Himas ng himas. Parang hinang-hina na kasi siya dito eh. Hihirapan na rin. Ilang oras na rin nagle-labor mula 1 PM hanggang alas 5 na yata ito. Ayan. Hihilab tapos hihinto. Ayan oh. Halos hindi na gumagalaw. Ayan. Latan-lata na si Ellie. Yan, hinihimas ko. Ayan, hinihimas ko ng hinihimas yung tiyan sa kayang likod. Para makatulong ng konti. Ayan o. Nangaya pa talaga. Ayan. Tagal. Ayan, ayaw pong umiri. Sige. Ayan, parang ayan. Hirap na siyang umiri. Ayan, tinutulungan ko na siya, pinupush ko na pababa. Oh. Mauna na naman yung lalabas tapos papasok ulit. Una na naman yung paa. Natatakot ako baka mamaya mabingit na naman siya. Ayan o, ayan paa. Buntot to eh. Kaya nahihirapan na naman kami dito sa pangatlo. Ayan, ayaw pa lumabas. Umiiri, ayaw lumabas. Ayan na. Yan, dahil ayaw nga lumabas, gagawin ko, tutulungan ko siya. Ayan, hinata ko na kasi baka, ayan, hindi ko naman alam gagawin dito.
Kung hindi ko hahatakin to, baka maano na naman, makakalang na naman yung leeg. Ayan. Ayan, hinahatak ko na dyan. Ayan, hinahatak ko, napakadulas. Madulas na madulas. Natanggal na yung balot. Iniisip ko baka hindi mahugot eh. Matidisgrasya na naman. Kaya pinilit kong hatakin. Ayun. Sige. Kaya, nadulas. Alam mo, nahatak ka ng ang tawag dito. Ayan. Ayaw pa rin. Dinidilaan na ni Ellie. Hindi na, ninervous na ako rito. Ayaw pa rin makuha. Ayan. Pinipilit kong hilahin. Nasabayan ko yung ire. Ayan. Ayaw pa rin. Ayan. Lumabas na. Ayan, lumabas na siya. Napunasan, pinuputol na yung pusod. Ayan. Ayan, sisip-sipin na yung nasa ilong. Buti na lang. Safe yung pangatlo. Ayan, gumagalaw siya eh. Sip-sip. Punas. Buti na lang. Kung hindi nahatak, patay. Yari na naman. Dapat kasi pag yung una dapat yung ulo. Bakit kasi pa yung nauna? Suwi. Nahihirapan tuloy. Yan, nilalagyan na namin ng sinulid yung pusod. Para daw hindi huminto yung pagdudugo para tumigil. Yan, napakahirap naman talian, napakadulas. Yan. Kumatali-tali. Kasi naman, tinatali ko, panay sip-sip, sinasabayan pa ng sip-sip sa ilong. Yan, pinasan na, punas, para bago pagpakita sa camera, malinis. Tinataktak pa, ano ba yan? Tinataktak mo pa. Tinaktak. Yan, sinisip-sipan sa ilong, saka sa bibig. Ayan, sinipsip pa. Matamis yan. Tamis niya, no? Ayan, pinadilaan pa kay Ellie. Biglang lumakas si Ellie nung nakita yung anak niya. Ayan. Tanggal na rin yung namin dyan, pagod sa nervyos. Ayan, nakalabas na yung anak eh. Ayan. Tagal hanggang ngayon, sinisip-sipan pa rin. Hindi, ayaw lubayan kasi sip-sip ni Russell ng sinip-sip pa sa ilong. Natakot yata doon sa nangyaring una. Sip-sip ng sip-sip. Baka ala ka ng masip-sip dyan. Ayaw mong tantanan. Ayan. Pinakita na sa camera. It's a boy. Lalaki ulit. Pangalawa. Pangatlo pala yan. Yung una, babae. Tapos lalaki saka lalaki. Ayan. Akala ko mayroon pang isa dyan eh. Ayan, sasalatin ko pa. Tapos yung inunan pala. Yung inunan, hindi sumama. Kaya tinulungan ko pa, hinahatak ko pa yung yung pinakakarugtong. Ayan, para lumabas. Tapos kakainin. Ayan, kakainin ni Ellie yan. Ayan. Habang hinahatak ko, kinakagat niya. Ayan. Tatakot ako takin buo. Baka sumama yung bituka eh. Ayan Hatak-hatak ko niyan habang dinidilaan niya sa kinakagat. Kinakain. Ayan. Kaya pala magpaanak ng ng aso. Lalo na first time niyang mga anak. Ayan, uminom na siya dyan. Uhaw na uhaw. Sobrang uhaw saka pagod. Naubos yata yung nakalagay dun sa kanyang inuminan. Ayaw lumubay.
Oo, tagal umiinom pala. Ayan, tinitingnan ko kung baka mayroon pang isa. Nahabol pa sana ng isa o parang may nakakapapa akong isa eh. Ayan, mahabol pa sana ng isa. Kaso, ayan, yun mo nakita niya yung anak niya, ayan, tumayo siya. Gusto niyang pumasok sa loob. Kaso mahina pa eh. Hingal na hingal oh. Ayan. Lambot na lambot siya dyan. Bibigyan ko naman ng pagkain, ayaw naman kumain. Yan, kinihimas ko siya. Para kahit pa paano mabawasan yung sakit nung nararamdaman. Yan, lumabas. Pumunta siya ng ano yan, umihi. Tapos, naglakad-lakad na. Ayun, yun pala, wala na palang kasunod. Hintay pa kami ng hantay lang ng kasunod, wala na pala oh. Yan. Naka-recover na siya dyan, nakakalakad na ng maayos eh. Akala ko nga di makakatayo agad. Kasi sabi nung kakilala namin, yung ibang mga anak daw, di nakakatayo kapag ka nanganak. Parang kulang yata sa calcium, parang gano'n. Ayan, dila pa rin siya ng dila dun sa anak niya. Ayan. Karaos na si Leo. Tanggal ang pagod. Tapos na yung panganak niya. Ayan. Nakahinga na kami ng medyo maluwag dyan. Kaso ano pa rin kami, baka mayroon pang isa. Baka sakali pa rin, oh. Gusto niyang umiga, itatabi niya yung anak niya, nadadaga na naman. Napakakulit. 1 hour later. Ayun, tuta. Dalawa lang. Ayun yung sayang. Na kasi yung paa eh. Panganay, patay. Dalawa pang So ayun na nga, wala nang sumunod. Tatlo lang yung naging total ng anak niya. Isang patay, yung panganay na babae. At saka yung dalawang lalaki. Bali, tatlo yung total nung naging anak ni Ellie. First time manganak. Tatlo lang yung naging anak niya. Dalawa lang yung nabuhay. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat po.